Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Naway ang taong 2024 ay magbigay sa atin ng pag-asa sa karamihan ng mga Pilipino. At syempre, tuloy-tuloy lang ang ating libangan sa pangongolekta ng mga barya. At di ba nga mga kabarya, kung inyong natatandaan, ang aking koleksyon na 10 piso by metallic ay malapit ko nang makumpleto. Actually, mga kabarya, nakumpleto ko na siya. Eto, pero kung inyong makikita, ito ay kulang pa ng isa. Pero meron na ako, hindi ko lang mailagay. Alam nyo kung bakit? Paano naman? Ito ay naka-blister pack. Salamat nga pala sa aking nabilhan na si Boss Christian ng Calamba, Laguna. Hindi ko naman maisip na ito ay ikat upang mailagay lamang ang 10 piso year 2009 upang makumpleto lamang ang aking koleksyon. Kaya mga kabarya, hanggang sa ngayon, ako ay naghahanap pa rin ng 10 piso year 2009. Pati 2007 akin ding hinahanap. Dahil kapag nabuo ko na to, bubuo ulit ako ng panibagong set. At sa mga hindi pa nakakalam kung magkano ko ba ito bibilhin, ito ay nagkakahalaga from 1,000 up to 5,000 pesos. Depende sa kondisyon ng barya. Yung may pinakamagandang kondisyon, yun ang mahal. At para lubos nyong maintindihan ang mga detalye, panoorin nyo na lang ang video na aking ginawa tungkol dito. Ngayon mga kabarya, pagkwentuhan natin itong 2009 coin set. Alam nyo ba mga kabarya na mahal na ang bentahan nito kung ako ay pumapasyal sa mga grupo ng mga bentahan ng barya? Sa Facebook, ito ay mabibili mo sa halagang 5,500 pataas. Minsan nga may nakikita ako 7,500, 8,000, 9,000 hanggang 10,000 ay may nagbebenta nito. Bakit nga ba ganong kataas? Ito nga ay sa kadahilanan na ang taong 2009, 10 piso by metallic ang isa sa mga apple of the eye ng mga kolektor ng barya. Sinisigurado ko sa iyo mga kabarya na kapag ito ang nahunt mo, tandaan ang taon 2009, 10 piso, siguradong ito ay mabebenta mo. O kaya, kolektahin mo dahil magandang koleksyon to mga kabarya. Dahil napakahirap nang hanapin ng ganitong taon sa sirkulasyon. And as of December 2023, kung titingnan natin ang talaan ng numista, ang top 10 na by metallic 10 piso, ang 2009 ay pumapangalawa sa may pinakamababang frequency na 0.6% lamang. Ang ibig sabihin lamang nito mga kabarya, na mas mababa ang frequency, mas kaunti ang ginawa, mas mahirap hanapin. At paulit-ulit kong sinasabi yan mga kabarya sa aking content. Mas mababa ang frequency, mas mahirap hanapin, mas mahalang halaga. At yan ang mga hinahanap ng mga tulad naming kolektor ng barya. Kaya nga sa kwentuhang 10 piso by metallic, hindi importante ang barya. Ang importante kung anong taon ang nasa barya. Ang 2007 at 2009 ay tinaguri ang hard to find at ang taong 2000, 2016 at 2014 ay tinagurian namang semi-hard to find. Ngayon mga kabarya, bakit malayo ang aking mga estimated prices ng taong 2009? Sinabi ko kanina, ito ay aking bibilhin from 1,000 up to 5,000 pesos. Bakit ba mga kabarya? Tingnan nyo to mga kabarya. Itong hawak ko na naka-blister pack, ang tawag dito ay brilliant uncirculated dahil mga kabarya, paglabas nito sa pagawaan ng barya, ito ay diniretso na, ipinak. Kaya ito ay hindi na dumaan sa mga kamay ng ibang tao. Ito yung sinasabi ko na walang bahid ng libag. Samantalang kung ang barya mo ay laspag na, kahit ba sabihin mo na 2009 yan o 2007, hindi na mabebenta yan ng 5,000 pesos. Yan ay naglalaro na lang sa halagang 1,000. Swerte ka na kung umabot ng 3,000. Tingnan naman natin ang mga estimated price ng mga brilliant uncirculated o uncirculated na nakatala sa numista sa taong 2009 BSP series. Ang 10 piso year 2009 ay frequency lamang ang nakalagay na 0.6%. Samantalang ang 2009 5 piso, kung makikita nyo mga kabarya, ito ay maraming nakalagay na reverse. Reverse 1, reverse 2, reverse 3, reverse 4. Dahil may mga variations yan mga kabarya. Kung gusto nyo maintindihan kung ano ba yung reverse 1 hanggang reverse 4, ay panoorin nyo na lang ang aking ginawang video tungkol dyan. So wala din siyang estimated price na uncirculated. Ang meron lang ay extra fine na 30 pesos. So pumapatak na ang kanyang uncirculated ay 30 pesos pataas. Samantalang ang 1 piso naman
na may dalawang reverse, ang pinakamataas na uncirculated ay pumapatak na 62 pesos ang kanyang estimated price. At ang 25 sentimo ay may nakatala na uncirculated 33 pesos estimated price. Ang 10 sentimo ay may estimated price na 24 pesos uncirculated condition. Ang 5 sentimo naman ay may 46 pesos kung ito ay uncirculated na inyong nakikita. At ang 1 sentimo ay walang nakatala, kundi frequency lamang na 3%. At kung nagustuhan nyo nga pala ang ganitong kwento, huwag kalimutan. Back naman. Subscribe naman dyan. At ang panghuli ay ang medal coin na ginawa sa paggunita ng 60th year anniversary ng Central Bank of the Philippines from 1949 to year 2009 na makikita sa obverse. May numerong 60 at nakasulat ang Central Banking in the Philippines. Sa reverse naman ay ang dalawang kagwil na nagtagpo, ang old design at ang new design noong taong yun. Dahil ngayon mga kabarya, iba na naman ang logo na ginagamit ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.